Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4:30 ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM at mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! Ayan! Ayan na! Eto na! Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Siyempre, nagbabalik ang inyong lingkod. Ayan, siyempre, ako po si Gideon Belen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, eto na naman ang programa ninyong Sagad sa Balita, Sagad sa Komentaryo, Sagad sa Impormasyong Walang Kulang, programang hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Ay, siyempre, kalating oras naman po tayo magkakasama-sama. Dito lamang po yan sa Cool 101.5. At siyempre, magandang buena mano, magandang hapon dyan sa bahagi ng, alam ko to, Pantok ba to? Pantok, Kuya Ferdinand Castro o Barangay Ibabang Dupay ka na ngayon? Ayan, Kuya Ferdinand Castro, magandang hapon. Classmate, Kuya tuloy, ano? Paring Ferdinand Castro, magandang hapon sa iyo, ano? Shout out po, Lods. Ayun, Kuya Ati Maliw Robles, magandang hapon sa iyo. Ayan, at sa iyong pamilya at sa lahat ng iyong kapamilya, magandang hapon. Oo. Siyempre, hindi na ho natin papakatagalin pa dahil marami tayong mga balita, no? Oo. Oy, bago ang lahat, batiin ko lang mga kaibigan natin sa bahagi ng Sariaya, no? Ayan, magandang hapon sa mainit na bayan ngayon dahil sa issue po ng quarry operation na gustong-gusto pong ipatigil na ng lubusan, Kuya Julian Peter Cadano Buwisan. Ano? Yung tungkol doon po sa gusto ni Mayor, Kuya Julian Peter, ano? Ang gusto ni Mayor, yung iba gusto panandalian lang. Si Mayor Marcelo Gayeta, ang gusto panghabang buhay na. Ano? Wala nang mag-ooperate. Wala nang mag-ooperate. Nasisira yung kanilang totally kapag minsan kasi nakakahingi ng permit talaga yung mga yan, nakakahingi ng permit sa nasyonal, sa mga ahensya tulad ng DNR, at iba pang mga ahensya, minsan talaga ay hindi maiiwasan na anong tawag dito? Payagan, hayaan dahil mayroong ang permit Kasi pag may permit yan at iyong hinuli, naku po, baka ikaw ay ma-ombudsman o baka ikaw ay ma-DILG niyan, Pero bago ho tayo magpatuloy, ayan, Kuya Cadano Buwisan, Kuya Peter, ayan, baka may nakita ka na baka may nakita ka ng gustong mag-driver, 30 lang pala. 30 to 35 years old. Ayun, Little Baguio pala si Kuya, Kuya Ferdinand Castro. Oy, balita natin sa Little Baguio, Ito, may sa Babang Dupay, Meron tayong balita diyan na lugar, na talamak, di umano ang droga, balita natin. At merong isang lugar diyan, ewan ko lang kung alam ito ng kapitan. Na kapag daw ikaw ay nasa labas ka pala, kahit sino pumasok ay timbrado na sa loob, kaya nahihirapan daw mapasok nung kapulisan natin yan. Kung may magatong balita, nakaka-alarma ito. Dahil kung mismo yung mga taga roon ay nakikiisa, yung sa area na, may area po kasi diyan na nabalitaan tayo, hindi naman buong Ibabang Dupay. May area ho tayo na balitaan na kumbaga talagang merong lookout na. Sa labas pa lang, kung halimbawa ikaw ay asset ng pulis, o kaya kahit sinong hindi ka taga ron, pupunta ka doon. Ako, ititimbre ka na, may parating dito, hindi ko kakilala.
Kaya naman mahirap daw mapasok, ano? Balita natin, mahirap mapasok ng kapulisan 'yan. Mabigat pag ganito, ano? Dapat ay merong mga talagang bago mahuli ito, dapat ay merong mapagkakatiwalang insider din mismo doon sa loob, ano, para ito yung mapasok ng lubusan, ano, dahil hindi pwedeng mamayani ang mga yan, ano, hindi pwedeng maghari-harian yung mga drug pusher na yan dito sa atin, ano. The best ka, thank you, ano, paring Noel Areglado, laging areglado pagdating dyan sa bahagi ng ibabang iyam, yan, hanapin nyo lamang si Kuya Noel Areglado pag kayo hahanap ng mga laptops. Ano pa bang mga binebenta natin diyan? Alam ko ito ano ba tawag ito? Nag-aayos ng mga laptop, ano pa PC, ano, desktop, yung mga ganyan. Yan, punta lamang po kayo diyan kay Kuya Noel Areglado. Areglado ka lagi diyan. At syempre, muli po 30 to 35 years old, ayan, stay in po ang kailangan. Ayan, tawagan nyo lamang po, ayan, si Ate Charmin, hanapin nyo lamang po, ano, tawag lamang po kayo sa 0939-939-8709. Ayan, hanapin nyo lamang po si Ate Charmin. Ayan, sa Kuya Edward Javier, magandang hapon. Kamusta na ba yung mga project natin dyan? Tuloy-tuloy ba yung mga project natin dyan? Kamusta ba yung mga, yung mga pondo natin dyan? Balita ko, may pondo na ba yung pagdidiretso ng mga kalsada dyan, mga pagawain dyan, mga putol-putol? Pakibati po ang, nanonood pala sa atin, ang kaibigan natin, kapatid dito ng ating kasamahan sa pamamahayag. San Agustin ba to? Tama ba? Ayan. Pakibati ang Pangulong Noel Hular sa kanyang ikalawang termino bilang presidente ng San Agustin Phase 3, ibabang Iyam, Lucena City. Aba, congratulations! Hindi ko, dumaan lang ako kanina doon, hindi ko naulinigan, ikaw pala ay muling nahalal. Siguro magandang, pag mga ganyan kasi muling nahalal, ibig sabihin, magandang performance. Congratulations, paring Noel Hular ng Phase 3, dyan sa San Agustin, ibabang Iyam. Yan, ipinababati ka mula sa iyong kaibigan na si Kuya Eduardo Javier. Ay, opo, tuloy-tuloy daw, Uy, yung bed music natin, nawala na naman. So, hindi na ho natin papakatagalin pa dahil meron ho tayong natanggap. Pero bago po yung open letter natin, medyo basahin ko lang po yung ilan nating mga update na balita, Ngayon pong, tawag ito? May 1, Labor Day. Ayan, basahin ko lang po, Ayan. PBBM, pare, yung ating bed music na wala, pare. Ha? Yung bed music natin na wala. Ayan, PBBM, pinare-review ang kasalukuyang wage rate sa bansa. At sa ilang pa nating mga balita, ayan, yung mga bagong mga bagong halal na pamunuan, ayan, meron silang open letter po. Maya-maya, basahin ho natin yung report, yung open letter po. Yung open letter ng mga bagong halal po ng Partido Federal ng Pilipinas, kung saan, kapartido po dyan, siyempre, national chairman dyan ng ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, school year 2024 to 2025 tatapusin sa Marso. Marso na, maagapan. Bakit kaya maagap ngayon? Abangan ho natin yan, Sa detalye ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagreviewin at pag-aralan ang kasalukuyang minimum wage rate sa kani-kanilang rehiyon. Ginawa ng Pangulo ang direktiba kaugnay na isinagawa ang pagdiriwang ng Labor Day ngayong pong araw sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na ang hakbang na ito ay bilang pagtugon sa epekto ng inflation sa halaga ng iniuuwing sweldo ng mga manggagawa. Binibigyan ng Pangulo ng 6 na pong araw ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order para tapusin
at pag-aralan. Sa iba pang mga balita, iminungkahi na ng Department of Education of DepEd kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mas maikling school year sa susunod na taon upang mapabilis na ang pagbabalik ng old school calendar sa bansa. O yaong June to March school calendar. Ayun, babalik na pala. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas. Nagsumite na sila ng liham sa Office of the President na nagpapanukalang bawasan ng 2 buwan ang school year 2024 to 2025 upang matapos ito sa Marso 2025 at maibalik ang dating school break na April at Mayo. Ipaniwalag naman ni Bringas na ang naturang agresibong aksyon ay maaaring magresulta ng maraming implikasyon sa mga estudyante at mga guro. Aniya, ang mga bata ay maaaring magkaroon ng school work maging araw ng Sabado dahil na rin sa mababawasang bilang ng araw ng in-person classes habang apektado rin ang school break ng mga guro. Gayon din ang kanilang vacation pay. Una nang sinabi ng DepEd na kanilang unti-unti na ang pagbabalik ng old academic calendar dahil makukompromiso ang araw ng pahinga ng mga mag-aaral at ng mga guro. May sinusunod na rin naman ang DepEd na 2 years timeline para sa dahan-dahang paglilipat ng June-March calendar nang walang magaganap na drastic cut sa bakasyon ng mga mag-aaral at mga guro. Gayunman, dahil sa mga panawagang madaliin ang school calendar shift, ay nagpresenta na ang DepEd ng ilang alternatibong timelines sa Pangulo at kabilang na nga rito ang mas maikling school year 2024 to 2025. Nilinaw naman ni Bringas na hindi sakop ng naturang panukala ang mga pribadong paaralan sa bansa. Samantala, sa ating open letter mula sa Partido Federal ng Pilipinas ng mga bagong halal, basahin po natin bilang bagong halal na pamunuan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Kami ay may paggalang na humihiling kay kagalang-galang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang aming pinakamamahal na pambansang Pangulo. Ang aming kahilingan ay nagmula sa demokratikong halalan na idinaos sa Pambansang Asembleya noong Disyembre 14 o 14, 20 at 23 sa Lenden Suit, Ortigas Center, Pasig City. Sana inyo pong isalang-alang ang mga ito. Una, mayroong suliranin sa pamumuno sa partido sa ilalim ng dating pambansang Pangulo ng partido na siya Reynaldo Tamayo Jr., dating pambansang kalihim ng partido na si Thompson Lantion at dating pangkalahatang tagapayo ng partido na si George Briones. Natunghayan namin ang isang malawak na pag-alis ng mga dedikadong miyembro dahil sa pagkabigo sa pamamahala ng partido, ang kanilang pagpapabaliwala sa saligang batas at mga batas ng partido o constitutional and bylaws na inuuna ang personal na interes sa kabutihang loob ng partido ay nagtulak sa isang pagbabago sa pamumuno.
pagtakas mula sa krisis. Pangalawa, sa konstitusyon ng partido at kaguluhan ng pamumuno. Mahalaga na tugunan ang mga epekto ng 2 taong limitasyon sa termino po ng nakasaad sa tunay na CBL ng partido. Pagkatapos ng pagtatapos ng termino ng lahat ng mga pambansang opisyal ng partido noong Setyembre 18, 2023, ang kawalan ng malinaw na pamumuno sa loob ng partido ay nagdulot ng hamon upang maiwasan ang isang krisis sa konstitusyon ng partido at isang kaguluhan sa pamumuno. Kumuha ng proaktibong mga hakbang ang mga bagong halal na regional na opisyal ng partido at pumili ng bagong mga leader na nagtapos sa demokratikong halalan ng mga bagong pambansang opisyal ng partido sa Pambansang Asembleya noong Disyembre 14, 2023. Pangatlo, paliwanag sa pagkakatawan. Mayroong kasalukuyang pagsalungat si Sap Antonio Lagdameo Jr. sa kaniyang kapasidad bilang pangalawang pangulo ng partido sa pag-akala niyang kumakatawan sa partido nang hindi pinapansin ang malinaw na pagtatakda ng mga papel na nakasaad sa CBL ng partido. Pang-apat, pinadaya ng isang pabula na dokumento ang pagkagulo sa paligid ng paglipat ng mga pamumuno ay lalo pang pinalala ng hindi sinasadyang pagtitiwala sa isang peking dokumento. Ang mga aksyon ng ni Sap Lagdameo ay tiyak na nakakaapekto sa isang peking CBL ng partido nagpapalawig ng termino ng mga pambansang opisyal ng partido mula sa 2 taon patungo sa 3 taon, isang pabula na saka pa lamang naglahad. Panlima, paglutas at laban sa pamunuan o pamumuno. Nagtagumpay ang mga pagsisikap na lutasin ang alitan sa pamumuno, ngunit tinanggihan ito ng dating pambansang pangulo ng partido na si Tamayo sa kabila ng mga panukala para sa paglutas batay sa CBL ng partido. Ayaw ni Tamayo na umupo kasama ang mga abogado mula sa Malacanang ayon sa kanya upang magkasundo ang bagong halal na pambansang pangulo ng partido na si Leandro Verceles Jr. upang ayusin ang magkabilang o magkakaibang bersyon ng CBL ng partido. Pang-anim, paggalang sa CBL ng partido. Binibigyan diin naman ang kahalagahan ng pagsunod sa CBL ng partido. Ang masugid na pagsunod sa pangunahing batas ng partido ay maglilingkod bilang batayan sa batas para sa paglutas ng kasalukuyang sitwasyon at pagpapanumbalik ng katatagan sa loob ng organisasyon. Pampito, automatikong pagtatanggal ng dating mga opisyal ng partido. Ang automatikong pagtatanggal mula noong Oktubre 2018 sa partido ng dating pambansang kalihim ng partido na si Lantion at dating pangkalatang tagapayo ng partido na si Briones ay nagpapakita ng kahalagahan ng paglayo mula sa pangunahing batas ng partido. Nilabag nila ang CBL ng partido sa pamamagitan ng paghain ng kanilang mga sertipiko ng kandidatura sa ilalim ng pangasiwa ng ibang partido o politikal. Noong Oktubre 2018, ang kanilang mga aksyon para sa partido mula noong Oktubre 2018 ay itinuturing na ultra vires, walang legal na bisa. Pangwalo, pagpapabilis po pagpapabilis sa paglutas ng petisyon. Hinikayat namin ang COMELEC na pabilisin ang paglutas ng petisyon sa kaso bilang EM. Hinihikayat namin ng COMELEC, EM 24-002
na isinumite noong Marso 6, 2024. Ang agarang paglutas sa usaping ito ay mahalaga lalo na't malapit na ang takdang petsa para sa pagsusumite ng mga sertipiko ng mga kandidato sa Oktubre 2024. Pangsyam, apela at pakikinig kay PBBM. Humihiling kami ng may kagalang-galang na direktang pakikinig kay pambansang Pangulo kasama ang isang maliit na delegasyon na kumakatawan sa kolektibong mga hangarin ng mga miyembro ng aming partido. Ang direktang pakikinig na ito ay nagbibigay ng mahalagang pagkakataon upang makilahok sa konstruktibong talakayan at itala ang isang landas ng aksyon na naayon sa pinakamahusay na interes ng Partido Federal ng Pilipinas. Ayan, yan po yung open letter po mula ho sa Partido Federal ng Pilipinas. Ayan, medyo binasa natin at para medyo alam din natin yung latest Yan po kasi yung partido din po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. So dahil wala na po tayong oras at kaunting bati-bati lamang po Ayan, baka malimutan natin yung ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay. Magandang hapon sa inyo. Hoy, tuloy-tuloy nga pala po tuloy-tuloy yung ginagawa hong pagpaperma ni Mayor Marcelo Gayeta hinggil po doon sa petisyon ng petisyon po doon sa usapin ng pagpapatigil po ng panghabang buhay diyan po sa bahagi ho ng Sariaya, Quezon. Siguro kung papalarin ho tayo ay magkakaroon tayo ng time mabigyan tayo ng time para makausap at makadaupang palad ng ating mayor ng Sariaya hinggil do sa mga aksyon para tayo makatulong dahil alam naman natin siyempre kailangan natin po talaga na pangalagaan para siyempre kahit paano hindi na po lumala diyan na yung global warming para hindi na ho lumala yung global warming natin alam naman natin kung sino ang nagiging nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng ganyang mga global warming na yan pabago-bagong panahon hindi dati kasi yung bata ako pag sinabi mo tag-init pag tag-ulan ngayon nagtatag-ulan sa tag-init sa tag-ulan paiba-iba ngayon dati ang init medyo medyo hindi ganong kainitan ngayon sobrang init na sobra na ang kainitan ngayon grabe. Ayun. So dahil wala na po tayong oras, maraming salamat po muli meron tayong anong tawag dito? Panawagan po para ho sa ating mga kababayan. Ayan, na gustong mag-driver, family driver. Ayan, 30 to 35. Kung kayo po ay 30 to 35 years old, ayan. Stay in po ito, Tumawag lang po kayo sa 0939-939-8709 para ho sa inyong pag-inquire, gusto niyo tanong kung ano man, gusto niyo tanong kung cancel do, ano man, ayan, diyan naman po kayo tumawag, hanapin niyo po si Charmin. So dahil wala na po tayong oras, maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood. Ganun din po, pakikinig, Kuya Cesar Arenas. Ayan, tama Kuya Gideon, sobrang init nga, nanginginig, nagiging tisoy ka. Nagiging tisoy ka na. Ayan, alam naman tayo, hindi tayo sensitive sa init. Pag mainit, sige, okay lang. Kahit magbabad pa tayo dyan. Tayo naman sanay sa init Ayan. So, sa mga hindi sanay, siyempre mag-ingat po kayo, baka po kayo maestro. Ayan. So, dahil wala na po tayong oras, maraming salamat sa inyong walang sawang panunod at pakikinig po sa aming programang Balitang Sagad ngayon pong hapong ito dito po sa Cool 101.5 Cool FM. Siyempre, ako po ang inyong nakasama. Ako po si Gideon Belen. Siyempre, sumayin niyo naman po ang isang edisyon ng programa ninyong Sagad na Sagad sa Balita. Sagad na Sagad sa komentaryo. Sagad na Sagad sa impormasyong walang kulang. Programa siyempre, Kuya Cesar Arenas, na hindi ka mabibitin. Programang Balitang Sagad. Balitang
walang sagad. Sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang